Hello guys! Sino ba naman ang hindi mabibighani sa natatagong paraiso dito sa Mount Pinatubo? Kaya naman, for the go ang mamshi nyo. Sino ba naman ang mag-aakala na after ng pagsabog nito noong 1991 and that is 33 years ago, ay magiging ganito siya kaganda. Kaya if you are up with the challenge, tara na sa Mount Pinatubo. Ito ang magiging starting line ng mga mountaineero. Dito tayo sasakay ng 4x4 ng mahigit isang oras. Paalala lang guys, kailangan nyo magdala ng face mask, panyo, or towel para pantakip ng ilong nyo. Or kung wala kayong dala, huwag mag-alala dahil marami kayong mabibili na inaalok ng mga lokal. Isang malawak na kalupaan ang ating babagtasin na paminsan-minsan ay may body of water na hindi ko naman mawari kung ilog nga ba itong matatawag. Sabi ng mga lokal, ang tubig daw na ito ay nagmumula mismo sa crater ng Mount Pinatubo. At dahil sa haba ng biyahe, marami nang na-share sa amin ang aming tourist guide na i-share ko naman sa inyo. According to Kuyang Tourist Guide, bago daw pumutok ang Mount Pinatubo, isang malawak na palayan ang lugar na ito. At dahil nga sa pagsabog ng bulkan na naging malaking balita dito sa Pilipinas at sa buong mundo, ang lugar na ito ay natabunan ng lahar at ng mga ash falls. At simula nga nun ay hindi na natamnan ang malawak na lupain na ito dahil wala na raw pananim ang kayang mabuhay. May mga pangilan-ilan na parte ng lugar na ito kung saan nakakapagtanim sila ng kamote. Mapapasayang naman ka talaga dahil ang lawak-lawak ng lupain na ito na hindi naman mapakinabangan. Hindi rin daw ito pwedeng tayuan ng mga bahay dahil kapag malakas ang ulan ay lumalakas ang agos ng tubig at tumataas. Kaya naman merong area sa lugar na ito na ginawa na lang firing range at bomb disposal. Kapansin-pansin din ng mga tapyas na kabundukan, pero sabi ni Kuyang Tour Guide wala daw kwaring nangyayari dito bagkus ito daw ay yung mga naipong lahar na muling bumabalik sa pagkabuhangin kapag ka nababasa ng katubigan. Guys, unahan ko na kayo. Kung isang linggo na kayong pagod sa trabaho at naghahanap kayo ng place to relax, well, this is not the place to be. Dahil pagkatapos natin ng halos mahigit isang oras sa paglalakbay sakay ng 4x4, ay mahigit 3 kilometro naman ang lalakarin natin papunta sa crater. Kaya kung handa kayo sa ganitong challenge, ay tara, tuloy ang kwento! Sa tansya ko, mahigit 2 oras din kaming naglakad. Meron naman mga resting place kung saan pwede kang magpahinga, uminom ng tubig at kumain dahil may mga nagtitinda rin dito ng hotdog, mais at kung ano-ano pa. Make sure na magdala din kayo ng proper footwear kasi may mga madadaanan din tayong body of water na katulad nito bukod sa mabuhangin, mabato, makipot at may parte pang hagdanan na ating lalakbayin. Kaya guys, huwag kakalimutan ng tubig, sunscreen at isa din sa pinaka-importanting bagay na dapat meron tayo ay ang mahiwagang tungkod. At kapag nakita nyo na ang hagdan na ito, indikasyon ito na malapit na kayo sa pinaka-aasam na crater.
you so much guys sa inyong panonood at pagsama sa aking adventure. This is Mommy She at ito ang aking kwento.